Sa video na ito ay pag-uusapan po natin sa XRP na isang crypto na ginawa para maging mabilis, efficient at global sa paglipat or pag-transfer ng value. Pero habang tumatagal, may mga tanong na lumalabas. Tulad po ng nagtatrabaho pa ba sa XRP bilang tunay na bridge currency? O unti-unti na itong nagiging financial product na lamang? Dahil dito, susuriin po natin ang design, market dynamics, at kung paano po nakakaapekto ang mga ETF sa tunay na utility ni XRP. Kaya kung gusto mong maintindihan kung paano po pinapagana ni XRP ang mga global payment corridors at ano ang epekto ng institutional involvement, ito na ang tamang video para sa iyo. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba ginawa sa XRP para maging free-floating bridge currency. Yan, sa XRP ay hindi po basta-basta coin lamang. Ang kanyang core design ay para po sa real-time value movement sa iba't ibang ledgers o networks. Ibig sabihin, kaya po niyang mag-settle ng transaction sa mabilis na paraan at may mababang transaction cost. Kapag si XRP ay gumagalaw freely sa mga payment corridors, nagiging neutral bridge asset po siya. Parang siya po ang tulay sa pagitan ng iba't ibang currencies o networks. Kung may friction, mabagal ang daloy ng pera at bumabagal ang global liquidity. Ayon po kay Ginoong Versan Algera dito, siya po ang founder ng Black Swan Capitalist. Mas nakikita natin ang tunay na halaga ni XRP kapag aktibo po siyang nagtatransfer o naglilipat ng value sa buong mundo. Kaya kung limitado lamang po ang supply o naka-immobilize sa ETF, maapektuhan po ang kanyang real utility. Ngayon, paano nga ba binabago ng mga ETF ang functions ni XRP? Ngayon, pumasok na po kasi sa eksena ang mga spot ETF. Sa simpleng salita, ito po ay parang mga vault kung saan ini-store or tinatago si XRP para sa mga investors. At ang problema, kapag nasa ETF, si XRP, hindi na po siya gumagalaw sa mga payment channels. Ito ay parang dati si XRP ay buhay na tulay sa mga network. Ngayon parang may bahaging natutulog, hindi nagagamit sa tunay na settlements. ETF rin ang nagdadala ng malaking institutional inflows. Maganda po ito sa price discovery kasi may mga malalaking players na interesado. Pero may downside, nababawasan ang circulating supply na ginagamit po sa payments. Kaya kahit tumataas po ang presyo, maaring lumuwag ang liquidity sa tunay na transactions. Ngayon ay ano naman po ang adoption ng hindi po mandatory ang token use. Ayan, ang isa pang issue rito ay marami sa mga institutions na gumagamit ng RippleNet ay hindi po laging gumagamit ng XRP bilang bridge asset. Kahit bago pa pumasok ang mga ETF, ganito na po ang trend. Ibig sabihin, may gap sa pagitan ng enterprise adoption at saka utility token. Kahit maraming companies ang connected po sa network, hindi po palaging gumagana sa XRP sa kanyang core role. Dahil sa mga ETF, mas nagiging malinaw po ang gap na ito. Nagiging balance act na kung saan ay gusto ng market na regulated exposure pero gusto rin ng XRP na aktibong gumagalaw sa payments. Ngayon ay ano naman po ang balance sa pagitan ng utility at saka financialization. Ayan. Para gumana bilang bridge currency, kailangan po ni XRP ay active at saka circulating.
Kapag na-store po siya or tinago po siya for long term sa mga ETF, bumabagal ang operational flexibility. Nagiging limitado rin ang kanyang liquidity depth, kung saan ibig sabihin hindi po siya ganap na maipapasa sa mga network kapag kailangan. Si Ginong Aljara ay nagsabi na dapat kilalanin ng market ang trade-off na ito. Oo, ang mga ETF ay nagbibigay po ng regulated access at saka institutional participation. Pero sa kabilang banda, nag-i-immobilize ang mga ito ng supply. Kaya nagbabanta po ito sa real-world use ng XRP. Sa madaling salita, ang tunay na halaga ng XRP ay hindi lang sa kanyang presyo, kundi sa kanyang kakayahang lumipat ng value or mag-transfer ng value ng mabilis at libre sa kahit anong panig ng mundo. Ngayon ay paano naman po maaapektuhan ng future or hinaharap sa XRP? Ang hinaharap ni XRP ay nakasalalay po sa pamamahala ng institution sa ETF inventories at saka liquidity channels. Kung sapat po ang active circulating supply, kayang sabay-sabay na mag-invest at mag-settle sa XRP. Pero kung masyado pong maraming XRP ang nakalak sa mga ETF, maaari pong humina ang kanyang role bilang free floating bridge currency. Ibig sabihin, mas magiging financial product na lamang po siya kaysa sa tunay na tulay or bridge sa global payments. Kaya para po sa atin, bilang mga holders, traders at investors, importante po na bantayan natin ang market structure at saka ang supply dynamics. Ito po kasi ang siyang magtatakda kung hanggang saan ang tunay na potensyal ni XRP. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking opinyon, si XRP ay isang natatanging crypto. Hindi lang siya tungkol sa presyo o investment. Ang tunay po niyang core value ay nakikita sa kanyang bilis, efficiency at liquidity sa global payments. Ang mga ETF at saka institutional interest ay nagdadala ng bagong dimension sa market. Pero may kaakibat po na responsibilidad. Dapat mapanatili po ang real utility ng XRP. Ang challenge ng market ngayon ay pagsamahin ang investment at saka functional use nang hindi po sinasakripisyo ang isa. Kung maayos po ang balanse, makikita natin sa XRP na parehong investment asset at saka tunay na bridge currency. Pero ang hindi, maring masira po ang original vision niya. Kaya sa bawat trader, holder o investor na nanonood po rito, bantayan po natin sa XRP. Hindi lang sa presyo, kundi sa kanyang kakayahang gumalaw at mag-bridge globally. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.